April 22, 2013, isang malakas na palahaw ang nadinig ng kapitbahay ni Lola Adeling na umiiyak at tila nagmamakaawa, kaya nagmamadali nilang tinungo ang bahay ng matanda. Ngunit laking gulat ng mga kapitbahay ni Lola Adeling sa kanilang nasaksihan pagpasok ng silid ng matanda. Wala itong saplot at kalunos-lunos ang itsura, sanhi ng matinding hirap na sinapit. Agad nilang isinugod sa ospital si Lola Adeling at doon nila natuklasan na hindi lamang basta pinahirapan ng matanda, kundi walang awa itong nilapastangan ng salarin. Sa kasamaang palad, agad ring binawian ng buhay ang kaawa-awang lola na lubos na ikinalungkot ng kanyang mga kaanak. Sino ang nasa likod ng paglapastangan at pagpapahirap kay Lola Adeling? Alamin natin ang kwento sa likod ng panghahalay at pagpaslang sa 81 anyos na si Lola Adeling. Pasado 8:30 ng gabi nang gambalain ng malalakas na sigaw ng nooy 81 anyos na si Adelaida Hodensial o mas kilala sa tawag na Lola Adeling, ang barangay Bibiklat sa Aliaga, Nueva Ecija. Nooy abala sa kanyang tindahan ng kapitbahay nitong si Joan Navarro nang madinig niya ang malakas na sigaw ng matanda na humihingi ng tulong. Ayon sa salaysay ni Joan, nagmamakaawa ang tinig ni Lola Adeling at sa gitna ng pagmamakaawa nito ay ang paghingi niya ng tulong. Dahil sa kanyang nadinig, agad siyang nagpasama sa dalawang lalaking kapitbahay dahil na rin sa nadaramang takot. Kinatok nila ang bahay ng matanda ngunit walang sumasagot. Sa halip, bintana ng kapitbahay nito ang nagbukas. Ayon sa katulong ng kapitbahay ni Lola Adeling, nadinig daw niyang tila may umiiyak, ngunit hindi naman niya ito binigyang pansin. Ilang ulit pa nilang kinatok ang pintuan ng bahay ng matanda, ngunit wala pa ring sumasagot, kaya minabuti na nilang sapilitang pasukin ito dahil sa matinding pag-aalala. Nang hindi nila natagpuan ang matanda sa sala at kusina, dumiretso sila sa silid nito. Ngunit dahil madilim at walang ilaw, hindi kaagad nila nakita ang matanda hanggang sa mabanaag nila ito na nakahandusay at nakalungay-ngay na ang ulo at may taong nakapatong sa ibabaw nito. Dahil sa labis na pagkataranta, nagtakbuhan silang tatlo palabas at doon humingi ng tulong sa barangay. Agad namang rumesponde ang mga barangay tanod at pagbalik nila sa bahay ng matanda, isang kahilahilakbot na eksena ang kanilang dinatnan. Ang kawawang matanda, kitang-kita ang matinding pahirap na sinapit mula sa kung sino man ang may gawa noon sa kanya. Ayon sa mga tanod ng barangay, kritikal na ang lagay nito ng kanilang datnan dahil sa matinding pahirap na dinanas nito. Bagamat na isugod pa si Lola Adeling sa ospital sa Cabanatuan City, hindi rin nagtagal at binawian na rin ito ng buhay pagkatapos ng 4 na araw ng pakikipaglaban para sa kanyang buhay, sanhi ng mga tinamong injury sa kanyang katawan. Bukod sa pinahirapan ng husto, walang awa itong pinagsamantalahan sa kabila ng kanyang edad na tila hindi mo aakalaing maaari pang sapitin ng isang 81 anyos na lolang tulad niya. Kaya naman nang malaman ito ng mga kaanak ni Lola Adeling, partikular ng kanyang apo, na tawagin natin sa pangalang Lito. Nalaman niya ang sinapit ng kanyang lola mula sa isang text message ng kapitbahay nito. Ayon daw sa text, nirip ang kanyang lola at saka pinatay. Bagay na hindi nila matanggap sapagkat napakatanda na ng kanyang lola para sapitin ang ganoong pananamantala at mapait na kamatayan. Hindi makapaniwala ang buong pamilya ni Lola Adeling at matinding lungkot at galit ang kanilang naramdaman dahil sa nangyari sa kanilang lola. Masyado raw mabait ang matanda para sapitin ang karumal-dumal na krimen.
Dahil sa tumandang dalaga si Lola Adeling, ibinuhos na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-aalaga ng kanyang mga pamangkin at apo. Mabait, mapagbigay at palabiro daw si Lola Adeling sa mga ito, kaya't malapit na malapit ang loob ng mga ito sa kanya. Bagamat may pagkakonserbatibo ito, nalikas sa tulad niyang matandang dalaga. Sa lahat ng pagmamahal at kabaitang ipinakita niya sa kanyang pamilya, walang nakaisip na magtatapos ang buhay nito sa isang karumal-dumal na krimen. Sino ang lalaking tinutukoy ng kanyang mga kapitbahay na nakita nila sa loob ng silid ng matanda nang gabing siya ay pagsamantalahan? At ano ang kanyang motibo para gawin ang kahilahilakbot na krimen? Batay sa investigasyon ng Aliaga Police, blunt force trauma ang naging sanhi ng kamatayan ni Lola Adeling. Nakita rin sa pagsisiyasat sa katawan nito na ginamitan siya ng matigas na bagay sa ulo, dahilan para mag-iba ang hugis nito. Gayon din, nakita rin na siya ay hinalay pagkatapos pahirapan. Sinuportahan naman ito ng salaysay ng kapatid ni Lola Adeling. Habang nakikipaglaban si Lola Adeling sa kanyang buhay sa ospital, pinilit daw nito na ikwento sa kanya ang ginawang kahayupan sa kanya sa pamamagitan ng pagmuestra ng mga kamay sapagkat hindi na ito makapagsalita. Ayon sa kapatid ng biktima, mag-aalas 9 ng gabi noong April 22, 2013, nagpapaypay daw si Lola Adeling ng mga oras na iyon at kasalukuyang nagpapahinga nang biglang may humila sa kanya at noon nga ay sinimulan na siyang saktan. Dahil malakas ang lalaki at siya ay matanda na, wala na raw siyang nagawa kundi magsisigaw na lamang at humingi ng saklolo. Subalit naputol ang paghingi niya ng tulong dahil tinakpan ng kanyang bibig ng isang matigas na bagay. Hindi na raw siya makapanlaban dahil sa hirap na kanyang dinanas. Kaya naman hindi lubos na maisip ng kanyang mga kaanak kung paano ito nagawa ng isang tao sa isang katulad niyang matanda na walang kalaban-laban. Sa investigasyon ng Aliaga Police at ayon sa mga nakasaksing kapitbahay ng biktima, isang lalaking walang saplot ang nakita nilang lumabas ng bahay ni Lola Adeling. Kinilala ang suspect na isang pipe at bingi na si Alexander Ancheta, binata at taga doon din sa barangay Bibiklat. Tila wala raw sa sariling naglakad lang pauwi ng kanilang bahay ang suspect, ngunit ang kapitbahay na si Joanne, na siyang unang sumaklolo sa matanda, ay hindi naman makapaniwala na magagawa ng suspect ang krimen dahil mabait daw ito at nagsisilbing hingian ng tulong ng kanyang mga kapitbahay. Minsay tagabuhat, tagatikwas ng poso, at minsan pa nga'y nagiging tagapag-alaga pa ng mga anak ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit kahit mabait ang pagkakilala sa kanya ng kanyang mga kapitbahay, dahil siya ang nakitang lumabas ng walang saplot mula sa bahay ng biktima, agad siyang itinuring na prime suspect ng mga pulis. Sa kabila nito, hindi naman naniniwala ang ama ng suspect na magagawa ng kanyang anak ang ibinibintang na krimen. Hinding-hindi raw ito kayang gawin ng kanyang anak. Kilala raw sila sa lugar at doon talaga naninirahan ang kanilang pamilya. Sinang-ayunan naman ito ng kapitbahay ni Lola Adeling na si Joanne Navarro. Ayon sa kanya, ng araw na maganap ang krimen, bumili pa raw sa kanyang tindahan ng suspect na si Alexander 10 minuto bago niya madinig ang sigaw ng matanda. Sa pagkakilala rin daw niya sa binata na hindi ito napapasama sa kahit na anong gulo, kaya hindi raw siya kumbinsido na kayang gawin ni Alexander ang karumal-dumal na pagpaslang sa matanda. Ayon sa suspect na si Alexander, hindi raw niya magagawa ang krimeng ibinibintang sa kanya at wala raw siyang alam tungkol dito dahil siya ay biktima ng setup. Batay sa salaysay ng suspect, may 2 lalaki ang bigla na lamang humampas sa kanyang ulo kaya't siya'y nawalan ng malay. Hindi na raw niya alam ang buong pangyayari matapos noon at naramdaman na lamang niyang hinuhubaran siya ng mga ito at nasa loob na siya ng bahay ng biktima. At doon nga'y hindi na niya namalayan
na siya'y walang saplot na lumabas ng bahay ng biktima. Sa kabila ng mariing pagtanggi ng binata sa krimen, ikinulong siya ng mga pulis at itinuring bilang pangunahing suspect. Samantala, nagpatuloy ang mga investigador sa pagsisiyasat sa kaso upang matukoy kung may sala ba talaga ang kanilang pangunahing suspect. Ang tanging ebidensya lamang kasi ng mga pulis ay ang mga salaysay ng mga kapitbahay na nakakita kay Alexander na lumabas ng bahay ng biktima na walang suot na damit at tila walang anuman na naglakad pauwi ng kanilang bahay. Isa pang anggulo na tinitingnan ng mga Aliaga Police ang tinukoy ng suspect na kilala niya kung sino talaga ang may sala. Ayon sa kanya, kaya niyang ituro ang bahay ng dalawang lalaking nakita niyang pumasok sa bahay ng matanda, bagamat hindi niya alam ang mga pangalan ng mga ito. Ngunit ng mga panahong iyon, wala nang mahanap ng mga bagong testigo sa kaso ang mga pulis, kaya't patuloy silang nangangapa sa dilim para mabigyang liwanag ang kasong ito. Kaya naman hindi kontento ang pamilya ni Lola Adeling sa itinatakbo ng investigasyon sa kaso. Habang tumatagal, mas lalo pang dumarami ang nagiging katanungan kaysa sa kasagutan at mas lumalawak pa ang espekulasyon kung sino nga ba talaga ang tunay na may sala. Sinampahan ng Aliaga Police ng kaso ang suspect at dahil wala pa pala ito sa legal na edad, pinag-utos ng korte na ilipat ito sa Center for Rehabilitation for the Youth sa Magalang, Pampanga noong June 5, 2013. Bagamat umuusad na ang kaso, hindi pa rin kumbinsido ang mga kaanak ng biktima at iba ang kanilang paniniwala na maaaring ang suspect na hinuli ng mga pulis ay fall guy lamang para matapos kaagad at maisara ang kaso. Samantala, buo pa rin ang tiwala ng ama ng suspect na balang araw ay mapapawalang sala rin ang kanyang anak. Umasa siyang mas lalaliman pa ang investigasyon sa kaso para mapanagot ang tunay na may sala. Sa kasong ito ay muli nating napatunayan na ang mga taong halang ang kaluluwa at maiitimang budhi ay walang sinasanto, bata man o matanda. Kapag gustong gumawa ng masama, wala tayong magagawa kundi mag-ingat, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Huwag basta ibigay ang tiwala sa kung sino-sino, maging mapagmatyag sa iyong paligid at huwag maging biktima.